Kapag kumakain ng gulay ang mga pasyenteng may cancer o kahit ang mga karaniwang tao, ang pinakamadalas na tanong ay, malusog ba ang pagiging vegetarian? Depende sa tao, ang dieta na puro gulay ay maaaring maging lason. Para sa mga may maling kaalaman, ito ang unang bagay na inirekomenda ko sa mga pasyenteng may cancer o sa sinumang labis na nag-aalala sa kanilang pagkain. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Profesor Jose Reyes. Mula pa noong 2010, nagbibigay ako ng libreng lektura para sa Siglang Ginto program. Ang tanong na malusog ba ang pagiging vegetarian ay hindi masasagot ng simple at iisang sagot lamang. Ito ay dahil napakaraming iba't ibang paraan ng pagiging vegetarian. Kung mali ang pagkaunawa sa vegetarianism, maraming kaso kung saan lalo pang sumasama ang kalusugan ng isang tao. Sa makatuwid, kung magiging vegetarian ka, kailangan mong gawin ito ng may tamang impormasyon. Ang isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa vegetarianism ay ito sa realidad, hindi naman natin kayang itanim ang lahat ng gulay na ating kinakain, hindi ba? Kaya naman kailangan nating bilhin ang mga itinanim ng iba. Ang problema, kahit ang mga pangunahing produktong agrikultural sa buong mundo ay nagiging komersyalisado na. Sa halip na hayaang lumaki, ng natural ginagamitan ito ng mga artipisyal na paraan para maging mas maganda tingnan at mas marami ang ani. Dahil dito, maraming pataba ang ginagamit. Halimbawa, para maging kaakit-akit sa merkado, ang mga luntiang gulay tulad ng lechugas o romaine. Kailangan itong magkaroon ng matingkad na berdeng kulay, malalaking dahon at malaking kumpol. Para makamit ito, kailangan nilang maglagay ng maraming nitrogen fertilizer. Tiyak, nagaganda ang produkto. Ngunit kung labis ang paglalagay ng nitrogen fertilizer, naglalaman ang gulay ng nitrates. Kung katamtaman lang, ang dami ng nitrates na papasok sa ating katawan, okay lang. Pero kung mataas ang konsentrasyon nito at matagal na pumapasok sa katawan ang nitrates na ito, kapag pumasok sa katawan at humalo sa amino acids, ay nabubuo ang nitrosamine, isang group 1 carcinogen na nagdudulot ng cancer. Mayroon din akong maliit na hardin sa Siglang Ginto School of Nutrition sa Batangas. Kapag nagpapatubo ako ng mga pipino, may mga pipinong maganda at tuwid ang tubo, meron ding baluktot at meron ding may bukol sa gitna. Dahil ang aking espesyalisasyon ay analytical chemistry, kapag sinusuri ko ang mga pipinong may bukol, baluktot o tuwid, pare-pareho lang ang kanilang sustansya. Ang problema, ano lang ang gusto ng mga mamimili? Yung maganda ang hitsura, hindi ba? Kaya naman dahil masyadong nakatuon ang produksyon ng mga pangunahing produktong agrikultural sa kung ano ang maganda sa paningin ng mamimili, ang mga mamimili mismo ang nalulugi. Kailangang magbago ang pananaw at pag-iisip ng mga mamimili para magbago rin ang mga magsasaka. Hindi maaaring ang mga magsasaka ang unang magbago dahil kung hindi ito bibili ng mga mamimili, wala silang kikitain. Kaya ang pinakamahalaga ay baguhin ang pananaw ng mga consumer. Kahit na hindi kagandahan ang itsura, kung bibili tayo ng mga produktong natural, ang paglaki magiging maayos sana. Ngunit dahil gusto nating bumili ng mga gulay na perpekto ang itsura, hindi natin alam kung gaano karaming artipisyal na proseso ang ginagawa ng mga magsasaka na para bang gumagawa sila sa isang pabrika. Kaya kahit na vegetarian ka, inirekomenda ko ang pagkain ng mga gulay na itinanim sa natural na paraan. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit mabuti sa kalusugan ang vegetarianism ay dahil ang mga gulay at prutas ay naglalaman ng pinakamarami at pinakaiba't ibang uri ng mineral at dietary fiber. Kung susuriin mo ang matigas na laman at buto ng tao, makikita mong halos kapareho ito ng komposisyong kemikal ng lupa. At kung susuriin mo naman ang mga likido sa katawan ng tao, halos kapareho ito ng komposisyon ng tubig dagat. Kapag namatay ang tao, bumabalik siya sa lupa. Sa makatuwid, ang lahat ng sustansyang kailangan ng tao ay nasa lupa. Ngunit hindi natin maaaring kainin ang lupa, hindi ba? Kaya naman, mayroong mga halaman sa mundo. Simple lang ang papel ng mga halaman, ibinabaon nila ang kanilang mga ugat sa lupa. Pinipili ang mga sustansyang kailangan ng tao mula sa lupa
at iniipon ito sa kanilang mga dahon, bunga o tangkay para ihatid sa atin sa iisang piraso ng lupa. Kung magtanim ka ng puno ng mansanas at puno ng peras, magkaiba ang sustansya ng mansanas at peras. Ibig sabihin, bawat gulay at prutas sa mundo ay may papel na piliin at ipunin ang lahat ng sustansyang kailangan ng tao mula sa lupa para ihatid sa atin. Kaya naman ang mga gulay at prutas ang pinakamahusay na paraan para maibigay sa atin ang mga mineral dietary fiber at lahat ng sustansyang kailangan natin. Kapag kumakain ng gulay ang mga pasyenteng may kanser o kahit ang mga karaniwang tao, mas gusto nila ang dahon at bunga. Malambot kasi ang dahon at matamis at masarap ang bunga. Laging tandaan na sa pagkain ng gulay, kailangan mong kumain ng ugat, tangkay, dahon at bunga ang buong halaman. Hindi ibig sabihin na sa isang uri ng gulay ay kailangan kainin lahat ng parte nito. Ang ibig kong sabihin ay para sa ugat, mayroon tayong carrots, labanos at beets, hindi ba? Para sa bunga, may kamatis, peach at mansanas. Para sa dahon, may romaine, lechugas at kale. Para sa tangkay, may kangkong at marami pang iba. Kaya dapat kumain tayo ng iba't ibang parte ng gulay. Ngunit karamihan ay dahon at bunga lang ang kinakain. Dahil dito, nawawala ang balanse sa nutrisyon. Dahil magkakaiba ang sustansya, sa bawat parte, hindi dapat dahon lang ang kainin dahil malambot ito o bunga lang dahil masarap. Kailangan nating kainin ang ugat, tangkay, dahon at bunga ng pantay-pantay. Ayon sa American Cancer Society, kung kumakain ka ng 5 kulay ng gulay o prutas araw-araw, hinding-hindi ka magkakaroon ng cancer. Ito ang opisyal na motto ng American Cancer Society. Kumain tayo ng 5 kulay ng gulay at prutas araw-araw at siguraduhin kumain ng ugat, tangkay, dahon at bunga. Mahilig tayong mga Pilipino na kumain ng marami. Kaya naman gumagawa tayo ng juice mula sa gulay at iniinom ito ng walang patumangga. Pero ang totoo, ang pinakamagandang parte ng gulay ay nasa sapal na itinatapon matapos kunin ang katas. Dapat kainin ito ng buo. Bakit natin ginagawang juice? Para makakain tayo ng mas marami at mas madali. Ngunit ang katas lang ang iniinom at itinatapon ang fiber. Kaya mas mainam na kainin ito kasama ang sapal. Hindi ko inirekomenda ang matagalang pag-inom ng maraming vegetable juice. Pwede kung paminsan-minsan lang pero hindi sa pangmatagalan at sa malaking dami. Dahil sa mga nabanggit kong dahilan, kailangang kainin ang gulay kasama ang dietary fiber nito para maging mabuti sa kalusugan ng ating bituka. Ngunit ngayon, itinatapon natin ang fiber at iniinom lang ang katas. Bakit? Para mas mabilis, mas marami, at mas madaling kumonsumo. Tandaan, sa mundong ito, walang bagay na madali at mabuti ng sabay. Ang tamang dami ng gulay sa isang araw ay iba-iba sa bawat tao. Ang pinakamagandang paraan na inirekomenda ko ay ito: ang dami ng gulay na kaya mong nguyain at kainin ay ang tamang dami para sa iyong katawan. Halimbawa, sa mga nanonood ng broadcast na ito, ilang mansanas ang kaya ninyong kainin sa isang upuan? Hindi kayo makakakain ng 2 o 3 piraso. Gaano karaming lechugas ang kaya ninyong kainin? Ang ibig kong sabihin, sapat na ang dami na kaya mong kainin sa pamamagitan ng dahan-dahang pagnguya. Kung gagawin mo itong juice, mas marami kang maiinom, hindi ba? Ngunit sa huli, hindi rin iyon magandang paraan. Kaya mas mainam na kumain ng paunti-unti, araw-araw sa pamamagitan ng pagnguya. Punan muna ang tiyan ng gulay at pagkatapos ay kumain ng kanin. Ito ay isang napakalusog na paraan ng pagkain. Kung ituturing nating hilaw ang pagkain na hindi niluto at luto ang pagkain na dinaan sa init, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng hilaw at luto ay ang panunaw. Ang hilaw na pagkain ay hindi madaling matunaw. Ang lutong pagkain naman ay dinaan sa init para masira ang mga cell wall nito, kaya madali itong matunaw. Kaya naman bawat isa ay dapat magpasya para sa sarili. Kung hindi ka natutunawan nang maayos, kumain ka ng lutong pagkain. Kung maganda naman ang iyong panunaw,
pwede kang kumain ng hilaw. Kung hindi ka natutunawan ng maayos, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong kumain ng hilaw. Bakit? Dahil ang pagkaing hindi natutunaw ay nagiging lason, di ba? Kaya hilaw man o luto, dapat kang pumili batay sa iyong kakayahang tumunaw. Hindi kailangang piliting kumain ng hilaw. May nagsasabi na nawawala ang sustansya kapag niluluto ang gulay. May katotohanan ito, pero mayroon ding hindi. Sa ganitong kaso, i-steam nyo na lang ng bahagya. Huwag pakuluan, i-steam lang. Sapat na iyon at wala namang problema sa nutrisyon. Para sa mga pasyenteng may cancer, may panganib din ng food poisoning sa pagkain ng hilaw, kaya huwag itong pakuluan ng matagal. Ang pag-steam nito ng bahagya ay isang magandang paraan para makuha ang sustansya. Tulad ng alam ng marami, kapag may constipation, marami ang agad na lumilipat sa pagkain ng gulay. Ngunit sa mga taong may constipation, kung bigla silang lilipat sa pagkain ng gulay, lalo lang lalala ang kanilang constipation. Ito ay dahil ang fiber na nilalaman ng gulay ay karaniwang insoluble fiber na hindi natutunaw sa tubig. Ito ay parang lambat. Sa katunayan, kung masyadong maraming insoluble fiber ang papasok sa katawan, lalo lang itong magbubuhol-buhol. Kaya sa mga may constipation, kailangan nila ng insoluble fiber, pero mas kailangan nila ang soluble fiber. Ang soluble fiber ay mas marami sa mga butyl grains. Kaya naman ang mga may constipation ay dapat kumain ng mas maraming kanin o tinapay kasabay ng gulay. Kung gulay lang ang kakainin nila, lalo lang lalala ang kanilang constipation. Ang problema sa purong vegetarian diet ay ang kakulangan sa ilang sustansya tulad ng vitamin B12, taba o protina. Kaya kahit sa mga vegan, kailangan nilang bigyang pansin ang vitamin B12. Dahil kung hindi makakakuha ng vitamin B12, hindi maa-absorb ng katawan ang iron mula sa tiyan na maaring magdulot ng malubhang problema. Kaya maging ang vegetarianism ay dapat gawin ng may tamang kaalaman at pag-unawa. Kung sa pagiging vegetarian ay patuloy na bumabagsak ang iyong timbang, hindi ang taba sa tiyan kundi ang mga kalamnan sa braso at hita na lumalambot at nababawasan, mas mabuting itigil muna ang pagiging vegetarian. Ito ay dahil ang emergency food supply ng ating katawan ay taba. Kapag protina na ang ginagamit bilang source ng enerhiya, nangangahulugan ito na nasa yugto ka na ng malnutrisyon. Kaya hindi dapat ipagpatuloy ang vegetarianism sa puntong nababawasan na ang protina sa katawan nang hindi nagbibigay ng sapat na sustansya. Kung patuloy na bumabagsak ang iyong timbang sa loob ng ilang buwan at ang nababawas ay kalamnan, mas mabuting itigil muna ang pagiging vegetarian. Sa personal kong pananaw, ang aking dieta ay malapit sa vegetarian pero hindi ako vegan. Kung may pagkakataon, kumakain din ako ng karne pero hindi ko ito hilig. Sinasabi ng mga kumakain ng karne na may protina dito. Ngunit ang protina ay hindi lang sa karne matatagpuan. Meron din ito sa beans, broccoli, at sa lahat ng gulay, maging sa brown rice at white rice. Hindi lang sa karne may protina. Maaari kang pumili ng plant-based protein sa halip na animal protein. Sa halip na maging sukdulan sa pagpili kung vegetarian o meat eater, mas mahalaga ang balanse. Tiyakin na sa pamamagitan ng lahat ng pagkain, nakukuha ng katawan mo ang lahat ng kailangang sustansya. At ang pinaka-inirekomenda ko ay ang pagkain ng kaunti. Sa kasalukuyan sa ating bansa, napakaraming impormasyon tungkol sa pagkain. Napakaraming lunas at sikreto. Sa siglang Ginto School of Nutrition, hayagan naming sinasabi na walang natatanging lunas o sikreto. Ngunit mayroon tayong gabay kung titingnan natin ang anumang pagkain sa pamamagitan ng balansing dieta. Anumang pagkain ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan. Ang pinakamasama ay ang pagiging mapili sa pagkain, ang pagkiling sa isang uri lamang o ang pagkain ng sobrang dami ng isang concentrated na pagkain sa mahabang panahon. Inirekomenda kong iwasan ninyo iyan. Kumain ng iba't ibang uri ng pagkain ng paunti-unti at dahan-dahan. Ito ang nilalaman ng aming programa sa pagsasanay sa siglang Ginto School of Nutrition. Gulay man kanin o anumang pagkain, tandaan na kapag pumasok sa bibig at natunaw, ito ay gamot. Kung hindi natunaw, ito ay lason.
Ang pinaka-inirekomenda ko sa mga pasyenteng may cancer o sa sinumang labis na nag-aalala sa kanilang pagkain ay ang pagkaing madaling matunaw. Ang unang-una rito ay ang fermented foods. Ang fermented foods ang pinakamadaling matunaw na pagkain. Kaya kung magsisimula kayong kumain nito ng paunti-unti, tiyak na gaganda ang inyong kalusugan. Una, kainin ang buong halaman, ugat, dahon, tangkay at bunga. Pangalawa, kumain lamang ng dami na kaya mong nguyain. Pangatlo, kung hindi ka natutunawan ng maayos, i-steam ito. Ito ang buod ng tamang paraan ng pagkain ng gulay. Madalas itanong sa akin ito ng mga pasyenteng may cancer. Ang isang tasa ng kape ba sa isang araw ay mabuti o masama? Ang tanong ay kung ito ba ay mabuti o masama sa kalusugan. Alin ang mas mabuti ang roasted? Matamis, maasim, o mapait? Halos 10 taon na rin akong nagsasaliksik tungkol sa kape. Mula 2014 hanggang 2017 sa loob ng 3 taon, kinomisyon ako ng gobyerno para suriin ang mga carcinogen sa lahat ng komersyal na kape na ibinebenta sa merkado. Noong panahong iyon, hindi ako umiinom ng kape, pero matapos kong suriin ito, medyo nagtaka ako. Bakit kaya mga komersyal na kapeng sinuri ko na may lamang carcinogen ay pinapayagang maibenta ng walang anumang issue? Lubos akong naging interesado. Doon talaga nagsimula ang aking pananaliksik sa kape. Ang problema ay ang usapin ng carcinogen sa kape. Hindi ang kape mismo ang carcinogen. Nagkakaroon ng carcinogen dahil sa maling pamamahala. Una sa proseso ng distribusyon at pag-iimbak ng green coffee beans dahil ito ay isang produktong agrikultural. Kapag naimbak sa mainit at mamasa-masang lugar, nagkakaroon ito ng amag. Ang ochratoxin A ay isang uri ng amag na group 1 carcinogen, isang napakalakas na substance na nagdudulot ng kanser sa atay. Kaya napakahalaga kung mayroon o walang carcinogen sa kape. Ang lason mula sa amag ay hindi nawawala kahit sa mataas na temperatura. Ang paggitaw naman ng carcinogen sa pag-roast ng kape ay malinaw na napatunayan ng siyensya. Kapag ang kape ay ni-roast ng matindi dark roast dahil maraming langis ang green coffee beans, nasusunog ang langis at nabubuo ang benzopirin, isang group 1 carcinogen. Ang lahat ng aroma at lasa ng kape na alam natin ay nabubuo sa proseso ng pag-roast. Tingnan ninyo ang green coffee beans, wala itong lasa at may amoy na malansa. Ngunit sa pag-roast, nabubuo ang aroma at lasa ng kape. Sa prosesong ito, nabubuo rin ang mga carcinogen. Depende sa paraan ng pag-roast, maaaring napakaraming carcinogen ang mabuo o maaari ring walang mabuo. Ang sinasabi ko ngayon ay base sa 3 taong pagsusuri ko sa lahat ng uri ng komersyal na kape, canned coffee, 3 in 1 at mga whole beans na ibinebenta sa mga coffee shop. Maraming kape na may mataas na antas ng carcinogen ang kasalukuyang ibinebenta. Sa ngayon, walang paraan ang mga consumer para malaman ito. Walang paraan para makilala ito ng mga mamimili. Sa huli, responsibilidad ng mga nasa industriya ng kape at mga eksperto na pangalagaan at i-distribute ng maayos ang green coffee beans. Pangalawa, sa pag-roast ng beans, hindi lang lasa at aroma ang dapat isaalang-alang. Dapat din nilang pag-aralan ang paraan ng pag-roast na nagre-resulta sa pinakamababang antas ng carcinogen. Ngunit sa tingin ko at base sa aking narinig, walang gaanong interes ang industriya ng kape dito. Sinubukan kong kumbinsihin ang mga nasa industriya ngunit hindi sila nakinig kaya bumili ako ng sarili kong roasting machine na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Mahigit 7 taon na akong nagro-roast. Napatunayan ko na posible talagang gumawa ng malusog na kape na may pinakamababang antas ng carcinogen nang hindi isinasakripisyo ang lasa at aroma. Kaya sana magsikap din ang ibang nasa industriya at mga eksperto. Kapag napag-uusapan ito, laging lumalabas ang issue ng dami ng iniinom. Tungkol sa acrylamide ang carcinogen na nabubuo sa pag-roast, sinasabi nila na kailangan mong uminom ng ilang kilo ng kape sa isang araw para maapektuhan. Ngunit ang problema, hindi lang sa kape may acrylamide. Mayroon din ito sa cereal, biscuit, tinapay at french fries. Halos lahat ng instant food na kinakain natin ay mayroon ito. Ang mga taong umiinom ng kape ay madalas ding kumakain ng french fries, cereal at biskwit. Walang nakakaalam kung gaano karami ang kabuuang pumapasok sa katawan natin.
Kaya dapat nating pagsikapang bawasan ang carcinogen sa kape sa pinakamababang antas. Hindi lang naman kape ang kinokonsumo natin, hindi ba? Dahil hindi natin alam ang kabuuang dami na pumapasok mula sa lahat ng pagkain, hindi issue kung iinom ka ng 100 o 200 tasa. Ang mas mahalaga ay ang pagsisikap na bawasan ito hanggat maaari. Ito ang tanong na pinakamadalas kong natatanggap. Madalas itanong sa akin ito ng mga pasyenteng may kanser. Ang isang tasa ng kape ba sa isang araw ay mabuti o masama? Base sa aking pagsusuri sa mga komersyal na kape, may mataas na antas ng carcinogen at mayroon ding wala. Para sa mga pasyenteng may kanser, ang isang tasa ng kape sa isang araw ay hindi naman talaga problema. Ngunit hindi ko masabi ng may kumpiyansa na uminom sila ng kape na maaaring may lamang carcinogen. Kaya kung may sakit ka, kahit na pasyenteng may cancer, ang pag-inom ng isang tasa ng malabnaw na kape para ma-enjoy ang aroma nito ay sa tingin ko'y walang problema. Ang isang tasa ng malabnaw na kape ay hindi makakasama. Ang pagpili sa pagitan ng malamig at mainit na kape ay personal na kagustuhan. Tulad ng alam ninyo dito sa Pilipinas, napakahilig natin sa iced coffee. Sinasabi pa nga na tayo ang isa sa mga bansang pinakamalakas uminom ng malamig na kape kahit hindi tag-init. Ang pag-inom ng 1 o 2 baso ng iced coffee sa tag-init ay okay lang. Ngunit hindi ko inirerekomenda ang pag-inom nito sa malamig o maulang panahon. Dahil kapag pumasok ang malamig na kape sa ating katawan, pinapababa nito ang temperatura ng buong katawan. Kapag bumaba ang temperatura ng katawan, tiyak nahihina ang immune system. At kapag humina ang immune system, diyan nagsisimula ang lahat ng sakit mula sipon hanggang kanser. Kaya ang pag-inom ng 1 o 2 baso ng iced coffee sa tag-init ay sa tingin ko'y okay lang. Ngunit ang patuloy na pag-inom ng malamig na pagkain at inumin kahit sa malamig na panahon ay isang masamang gawi na dapat itama. Ang tradisyonal na lasa ng kape ay roasted at matamis. Ngayon sumikat ang maasim na kape bilang alternatibo. Ang dapat ninyong maunawaan tungkol sa acidity o asim ay ito sa ating bansa may mansanas na Fuji at mayroon ding Jonathan. Ang Jonathan ay napakaasim at matamis, habang ang Fuji ay matamis lang. Ibig sabihin kahit parehong mansanas, depende sa variety, mayroong mas maasim at mayroong mas matamis. Ganito rin sa kape, depende sa rehiyon at variety, may kapeng mas maasim at may kapeng mas matamis. Kaya hindi masasabing mas maganda ang isa kaysa sa isa. Ito ay usapin ng panlasa. Ang problema, ang maasim na lasa sa kape ay galing sa organic acids. Ang mga ito ay nawawala kapag mataas ang temperatura ng pag-roast. Kaya ang mga maasim na kape ay karaniwang light roast. May mga nagsasabi na dahil light roast ang kanilang kape, wala itong carcinogens. Ngunit sa katunayan, mas maraming acrylamide, isang group 2 carcinogen ang nabubuo sa light roast. Habang mas light ang roast, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng acrylamide. Kaya hindi kailangang mag-focus lamang sa mga maasim na kape. Maaari namang i-roast ang kape sa paraang medyo maasim ito, ngunit may pinakamababang antas ng carcinogen. Ngunit sa ngayon parang hindi nila ito pinag-aaralan. Bilang isang hindi profesional na nag-roast sa loob ng 7 taon, napatunayan ko na posible gumawa ng maasim na kape na malusog at walang carcinogen o may pinakamababang antas nito. Kaya sana, pag-aralan din nila ito. Sa personal, mas inirekomenda ko ang kape na may roasted at matamis na lasa na siyang tradisyonal at malusog na kape. Ang kape ay may 2 mukha. Dahil sa caffeine ito ay isang stimulant. Kapag pagod ka o hindi makapag-focus, nakakatulong ang caffeine para mag-focus at magising. Ang problema kapag sobra ang caffeine, nagkakaroon ng adiksyon. Pangalawa, ginigising ka ng caffeine, ngunit pinaniniwala ka lang nito na hindi ka pagod. Hindi nito inaalis ang pagod, kaya hindi maganda ang madalas na pag-inom ng kape. Tungkol naman sa decaf noon, gumagamit sila ng hindi magandang chemical para alisin ang caffeine. Pero ngayon, ligtas na ang proseso ng pag-alis ng caffeine
mula sa green coffee beans. Kaya sa mga nag-aalala sa caffeine pero gusto ang lasa ng kape, inirekomenda ko ang decaf coffee. Dahil sa mga bagong teknolohiya ang pag-alis ng caffeine ay umaabot sa 95, 97 o 99%. Kaya kung gusto ninyong ma-enjoy ang aroma ng kape nang may kaunting epekto ng caffeine, inirekomenda ko ang decaf tungkol naman sa antioxidant na polyphenol. Alam nating lahat na mabuti ito para sa pag-iisip. Ngunit hindi lang sa kape ito matatagpuan. Ang lahat ng makukulay na gulay at prutas ay mayaman sa polyphenol. Ang tsokolate ay may polyphenol at ang mga prutas tulad ng blueberries, mansanas at strawberries ay mayroon din ito. Kaya hindi masasabing ang polyphenol sa kape lang ang mabuti. Ang isa sa pinakamaraming polyphenol sa kape ay ang chlorogenic acid. Minsan sinasabi na mabuti ito para sa diet kaya may mga umiinom nito ng hiwalay. Pero huwag masyadong bigyan ng malaking importansya ang polyphenol sa kape. Ang ideya na makakaiwas sa kanser sa pamamagitan ng kape ay masyadong OA na. Hindi ako sang-ayon doon. Ang kape ay isa lamang sa maraming uri ng pagkain na maaring paborito ng isang tao. Ang sabihing nakakaiwas ito sa kanser ay masyadong eksaherado. Sa tingin ko, ang benepisyo ng isang tasa ng kape sa isang araw ay mas psikolohikal. Ang pakiramdam ng kapanatagan at ang positibong epekto ng aroma nito sa katawan ay maaring magdulot ng magandang pakiramdam. Kaya positibo ang tingin ko rito. Sino ang hindi dapat uminom ng kape? Una, ang mga hindi makatulog sa gabi. Pangalawa, ang mga may hyperacidity o acid reflux. At ang mga taong sobrang sensitibo. Para sa kanila, mas mabuting iwasan ang kape. Ngunit sa halip na tuluyang ipagbawal, okay lang na uminom ng malabnaw na kape para ma-enjoy ang aroma nito. Ang sobrang pag-inom lang ang hindi maganda. Ang sinasabing nawawala ang sustansya kapag umiinom ng kape ay dahil sa diuretic effect ng caffeine. Pagkatapos uminom ng kape, madalas tayong naiihi. Ngunit hindi kailangang mag-alala sa nawawalang sustansya. Ang nawawala ay tubig kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig. Batay sa aking 7 taong karanasan sa pananaliksik at pag-roast ng kape, ang pag-inom ng 1 o 2 tasa ng malabnaw na kape araw-araw ay hindi dapat ikabahala. Ngunit kung umiinom ka ng 3, 4 o 5 tasa araw-araw, kailangan mo nang isaalang-alang ang mga issue tulad ng lason mula sa amag carcinogen, mula sa pag-roast pesticides at heavy metals. Dahil marami kang iniinom, ang Food and Drug Administration FDA ay may pamantayan para sa ochratoxin, ang lason mula sa amag. At noong 2021, 3 taon na ang nakalipas, naglabas sila ng regulasyon para sa mga carcinogen na nabubuo sa pag-roast. Ngunit dahil hindi ito mahigpit na ipinapatupad, marami ang umaaktong walang batas. Halimbawa, ang speed limit sa expressway ay 100 kph. Kung walang speed camera, gaano kabilis ka magpapatakbo? Dahil hindi mahigpit ang pagpapatupad, inaakala ng marami na walang batas. Ang tanong ay kung ilang kamera ang ilalagay ng gobyerno. Bago pa man ang pulisiya ng gobyerno, sa tingin ko dapat ang industriya ng kape mismo ang kumilos. Mayroon ng batas kaya dapat nilang sundin ito para magbigay sa mga consumer ng kape na may pinakamababang antas ng carcinogen nang hindi isinasakripisyo ang lasa at aroma. Ito ang kanilang obligasyon. Patuloy ko itong iminumungkahi ngunit hindi sila nakikinig. Lalo na tayong mga Pilipino ay isa sa mga pinakamalakas uminom ng kape sa buong mundo at patuloy pa itong tumataas. Panahon na para ang mga consumer mismo ang humiling na tanggapin ito ng industriya para makainom tayo ng kape ng ligtas at walang pangamba. Sana magkaroon na ng sistema ng quality control para sa kape. Ang mixed grain rice kanin na may halo-halong butil ay mas malusog kaysa sa ordinaryong kanin dahil mayroon itong iba't ibang sustansya kaya ito ay isang balansing pagkain. Pero hanggang dyan lang ang alam ng marami. Ano ang hindi nila alam? Hanggang ngayon, ang tanging pinagtutuunan nila ng pansin ay kung malusog ba ito. Wala silang kaalaman kung ang malusog na mixed grain rice na iyon ay nagiging gamot o lason sa kanilang katawan. Ang mas nakakalungkot,
ang mixed grain rice ay maaaring maging lason. Musika, kapag napag-usapan ang mixed grain rice, ang unang tanong ay, malusog ba ito o hindi? Kapag inalisan ng darak ang brown rice, nagiging white rice ito. Kung susuriin natin ang sustansya ng brown rice at sabihing 100 ito, ang white rice ay 5 na lang. 95% ng sustansya ay tinatanggal para maging white rice. Kaya sa nutrisyon, halos walang halaga ang white rice. Ngunit dahil masarap at malambot ito, isinasakripisyo ang 95% ng sustansya. Bukod dito, kapag diniligan o itinanim ang white rice, nabubulok lang ito. Pero ang brown rice, kapag itinanim, tumutubo. Sa usapin ng buhay, 100 laban sa 0 ang lamang ng brown rice. Kaya sa chemical man o sa aspeto ng buhay, hindi maikukumpara ang white rice sa brown rice. Ang isa sa mga dahilan kung bakit kinakain natin ito noon pa man ay dahil sa mga bulubunduking lugar kung saan walang palayan, hindi makapagtanim ng palay. Kaya naman karaniwang mais beans at iba pang butil ang kanilang kinakain. Kaya noon, sino ang kumakain ng puting kanin? Ang mga mayayaman, ang mga amo. Ang mga manggagawa naman ay kumakain ng kaning mais o mixed grain rice. Ang nakakatuwa, ang mga among kumakain ng white rice ay nagkakaroon ng diabetes pagtanda. Samantalang ang mga manggagawang kumakain ng mixed grain rice at masipag magtrabaho ay nananatiling malusog at malakas. Ang pinakamalaking bentahe ng mixed grain rice sa aspeto ng nutrisyon ay ang pagkakaroon nito ng iba't ibang sustansya. Kapag kanin lang o barley lang, iisang uri lang ng sustansya ang nakukuha. Pero sa mixed grain rice, dahil marami itong halo-halong butil, iba't ibang sustansya ang nakukuha mo. Ganito rin sa mga pasyenteng may cancer. Ang pagkain ng lahat ng selula, kabilang ang cancer cells, ay glucose. Kaya maraming kumakain ng brown rice at mixed grain rice dahil dahan-dahan itong pinapataas ang antas ng glucose sa dugo na isang positibong bagay. Ang mixed grain rice ay mas malusog kaysa sa ordinaryong kanin dahil mayroon itong iba't ibang sustansya, kaya ito ay isang balansing pagkain. Tama iyon. Pero hanggang dyan lang ang alam nila. Ano ang hindi nila alam? Ang mixed grain rice ay karaniwang hindi madaling matunaw, kaya ang hindi natunaw na mixed grain rice ay lason. Hanggang ngayon, ang tanging pinagtutuunan ng pansin ay kung malusog ba ito. Wala silang kaalaman kung ang malusog na mixed grain rice na iyon ay nagiging gamot o lason sa kanilang katawan. Gaano man kalusog ang mixed grain rice, kung kinain mo ito nang hindi natunaw lahat, iyon ay lason. Kaya kumain kayo ng mixed grain rice, pero ipinagbabawal ko ang pagkain ito sa paraang hindi ito matutunaw dahil sa ating katawan. Kapag kumain tayo, dalawa lang ang posibleng daanan ng pagkain. Ang isa ay matunaw at maabsorb ng katawan. Ang isa naman ay hindi matunaw, mapunta sa bituka at mabubulok sa loob ng 1 o 2 araw hanggang sa mailabas bilang dumi, isang lason. Kaya anumang pagkain kapag kinain ng hindi natunaw ay lason. Kailangan itong matunaw para maging gamot. Ngunit ang mixed grain rice na kinakain ninyo ngayon ay isang pagkaing hindi madaling matunaw. At kapag kinain ito nang hindi natunaw, ano ang nangyayari? Lahat ito ay nagiging lason. Halimbawa, sa kasalukuyan, may 194 na bansa sa mundo. Sa 194 na bansang iyon, sa tingin ninyo pang ilan ang Pilipinas? Sa dami ng pasyente ng colorectal cancer, sa kasalukuyan may 45 na kaso sa bawat 100,000 populasyon. Sa 194 na bansa sa mundo, tawang numero 1. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang may pinakamasamang kalusugan ng bituka. May dahilan iyan. Una, sa pagkain, labis ang pagkain ng karne. Pangalawa, sa gawi, madalas tayong kumakain ng mga pagkaing hindi natutunaw. Dahil sa dalawang dahilang ito, numero 1 tayo sa colorectal cancer sa buong mundo. Ang mas nakakalungkot sa mga kabataang edad, 20, 30 at 40 tayo pa rin ang numero 1 sa buong mundo. Napakalubha nito. Para sa mga pasyenteng may cancer, mas maganda sa nutrisyon ang mixed grain rice. Ang problema, pagkatapos kumain, mabigat ito sa tiyan at hindi madaling matunaw. Pangalawa, ang mga taong hindi natutunawan ng maayos ay mapapansin na mabaho ang kanilang utot at dumi at laging may gas sa tiyan.
Ito ang mga senyales na hindi natutunaw ng maayos ang pagkain. Ang tamang paraan ng pagkain ng mixed grain rice ay napakasimple pero binabaliwala natin ito. Ang pangunahing sangkap ng mga butil tulad ng brown rice ay carbohydrates. Para matunaw at maabsorb ng katawan ang carbohydrates, kailangan ng enzyme na amylase. Ang enzyme na ito ay halos hindi ginagawa sa tiyan kundi nasa laway lamang. Kailan lumalabas ang laway? Kapag ngumunguya. Tayong mga Pilipino dahil sa pagnanais na makaahon sa hirap at mabilis na umasenso, binabaliwala natin ang oras ng pagkain. Nagmamadali tayong kumain para makapagtrabaho at kumita ng pera para makapunta ang mga anak sa eskwela at makakuha ng mas mataas na marka. Dahil sa mabilis na pagkain, hindi sapat ang laway na nahahalo sa pagkain. Ang pagkaing walang sapat na laway ay hindi natutunaw at nabubulok lang sa ating bituka. Kaya sa pagkain ng mixed grain rice, una ano ang dapat gawin? Nguyain ito. Dahan-dahang nguyain. Kung hindi mo kayang nguyain ng dahan-dahan ng mixed grain rice, hindi ko ito inirekomenda. Bakit? Dahil magiging lason lang ito. Ang ibig sabihin ng dahan-dahan ay iba-iba sa bawat tao, pero sa Siglang Ginto School of Nutrition, sinasabi namin na dapat nguyain ang kanin nang hindi bababa sa 50 beses. Ang pangunahing sangkap ng mixed grain rice ay carbohydrates. Kaya para lumabas ang amylase, kailangan mong nguyain ng mabuti. Ang pagnguya ng 30 hanggang 50 beses ang tanging paraan para maging gamot ang mixed grain rice. Kaya nguyain ito ng dahan-dahan para maging gamot. Kung may nanonood sa inyo na nagsasabing, hindi ko kayang nguyain ng 5 beses, subukan ninyo kahit 30 hanggang 5 beses. Agad ninyong mapapansin na mawawala ang mabahong amoy ng utot at dumi, mababawasan ang gas sa tiyan at mas mabilis kayong mabubusog kahit kaunti lang ang kinain. Kapag dahan-dahan kang kumain, nababawasan ang dami ng kanin na iyong kinakain na nakakatulong din sa pag-diet. Ang sensor ng pagkabuso sa ating tiyan ay karaniwang nag-activate 10 hanggang 15 minuto pagkatapos kumain. Kaya ang mga taong kumakain ng wala pang 10 minuto ay madalas tumataba. Dahil 10 hanggang 15 minuto bago mo maramdaman ang pagkabuso, kung dahan-dahan kang kakain sa loob ng panahong iyon, hindi ka makakakain ng marami kahit gusto mo. Subukan ninyong kumain ng dahan-dahan. Makakaramdam kayo ng pagkabuso kahit kaunti lang ang kinain. At lahat ng mixed grain rice na kinain ninyo ay magiging gamot, hindi lason. Nakakakita ako sa internet ng mga diskusyon kung dapat bang kainin ang prutas bago o pagkatapos kumain at kung ano ang dapat unahin. Ang punto ay, ito para sa mga pasyenteng may cancer o diabetes, kailangang bawasan ang pagkonsumo ng glucose. Para magawa ito dahil ang sensor ng pagkabuso ay nag-activate kapag 2003 na puno na ang tiyan, mas mainam na unahin ang gulay o salad sa ilalim at pagkatapos ay ang carbohydrates sa ibabaw. Kung kanin agad, ang uunahin, mas maraming carbohydrates ang makakain mo. Kaya para sa mga may diabetes at cancer, unahin ang gulay, pagkatapos ay ang brown rice o mixed grain rice. Kumain ng dahan-dahan hanggang mapuno ang 2003 ng tiyan para mag-activate ang sensor. Tungkol naman sa kung dapat unahin o ihuli ang prutas, wala itong gaanong epekto. Dahil kapag kumain ka ng almusal, lahat ng pagkain sa tiyan ay hinahalo sa loob ng 2 oras. Kaya kinain mo man ang prutas bago o pagkatapos kumain, kung kinain mo ito sa loob ng 2 oras, sabay-sabay itong matutunaw. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Ang mga pasyente ng diabetes ay may maraming nalalamang sikreto. Halimbawa, narinig nila ang tungkol sa resistant starch. Ang ibig sabihin nito, kung maglalagay ka ng olive oil sa kanin bago ito isaing at pagkatapos ay palamigin sa ref, bababa daw ang blood sugar. Totoo yun. Kapag nilagyan ng olive oil at pinalamig, nag-iiba ang istruktura ng carbohydrates at nagiging mas mahirap itong tunawin. Kaya kung kumain ka ng 100 gram, baka 50 gram lang ang matunaw. Kaya gusto ito ng mga may diabetes. Ang problema, saan mapupunta ang 50 gram na hindi natunaw? Mapupunta ito sa bituka at lalo lang itong sisirain.
Kaya sa halip na humanap ng paraan para bumaba ang blood sugar, mas mainam na kumain na lang ng 50 gram mula sa simula. Walang magic na paraan. Para makontrol ang blood sugar, kailangan mong bawasan ang pagkonsumo ng carbohydrates. Ang resistant starch ay hindi positibo para sa mga may diabetes sa pangmatagalan dahil sinisira nito ang kalusugan ng bituka. Marami ang umiinom ng mga produktong enzyme. Ngunit ang maling akala ay ito ang enzyme ay hindi sustansya. Ito ay isang catalyst na kailangan para gumawa ng sustansya. Halimbawa, kapag gumagawa tayo ng inuming bigas tulad ng sike, sa Korea, nagsisimula tayo sa kanin at nilalagyan ng malted barley. Ang carbohydrate sa kanin ay nagiging glucose. Sa prosesong ito, ang malted barley ang enzyme. Ang mga produktong enzyme ay karaniwang naglalaman ng digestive enzymes tulad ng amylase para sa carbohydrates, protease para sa protina at lipase para sa taba. Hindi ito sustansya, pero marami ang umiinom nito na parang sustansya. Kung hindi ka natutunawan ng mixed grain rice, maaring makatulong ang enzyme. Pero hindi ito dapat inumin araw-araw. Dahil kung araw-araw kang iinom nito, mababawasan ang natural na produksyon ng digestive enzymes ng iyong katawan. Kaya huwag masyadong maniwala sa mga produktong enzyme. Sa pagsasaing, mas mainam na lutuin ito ng malambot. Ibig sabihin, mas matagal na init para mas madaling matunaw. Para lumabas ang amylase na tumutunaw sa carbohydrates, kailangan mong nguyain ng mabuti para dumami ang laway. Tandaan, kailangan ng laway para maging gamot ang kinain mong kanin.